do not be afraid to dream. Huwag tayong matakot managinip. Kasi kung minsan, di ba, magdadasal pa tayo, sasabihin ng ating mga magulang, dasal ka para hindi ka nananaginip. Okay yun, para hindi tayo managinip ng pangit, ng nakatatakot, ng masama. Pero yung managinip tayo ng mabuti at galing sa Diyos, let us welcome that. Sapagkat yun ay pupwedeng gamitin upang tayo maggabayan ng Diyos. Nitong bago magsimbang gabi, nakita ko yung post na ito, yung picture above. Yan yung chapel natin dati. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga nakasama naming magsimula dito. Yan, di ba? Tapos yung picture sa baba, ito na yon, yung pinagmimisahan natin, yung bagong simbahan. Siguro naman lahat tayo nananaginip, iba-iba rin ang ating panaginip. May nakatutuwang panaginip, may malungkot na panaginip, may magandang panaginip, may pangit na panaginip. It is on this regard na iba-iba tayo ng opinyon sa panaginip. Meron pang mga panaginip, gusto mong ituloy. Bakit? Kasi ikaw ay nag-enjoy. Meron namang panaginip na ayaw mong ituloy. May mga panaginip namang nagkakatotoo. Di ba? Sino dito ang nanaginip ng umiihi siya sa panaginip niya? Tapos, paggising niya, basa na yung punja niya. Sino? Taas na kamay. Oy, magpakatotoo kayo. Ang lagay ako lang, ang aamin dito. On the other hand, may mga panaginip naman na hindi nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya nga, bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, matagal na tayong napaprank ng ating mga napapaginipan. Yung hinahalikan mo na, nayayapos mo na, paggising mo, uran pala. O kaya, nakaganti ka na, natadyakan mo na eh. Sa panaginip mo, parang may narinig kang sumigaw pa, aray! Hanggang sa magising ka, sasampal ng asawa mo kasi siya pala ang natadyakan mo. You see, itong mga pagkalito natin sa panaginip, mga tanong natin sa panaginip, itong amazement natin sa panaginip, ang siyang nagbunsod sa akin para ang maging lundo ng ating pagninilay ngayon ay panaginip. After all, sa Bible, wala namang sinasabi doon na ang Diyos ay hindi gumagamit para magsalita ng mensahe niya sa atin sa pamamagitan ng panaginip. In fact, maraming mga personalidad na binigyan ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. And if not all, most of these dreams ay may kinalaman sa kaligtasan ng tao. At isa nga sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang narinig natin ngayon sa Ebanghelyo. Yung panaginip ni Jose kung saan kinausap siya ng anghel at in-explain sa kanya ang pagdadalang tao ni Maria at ang pagkakatawang tao ng Diyos na si Kristo. Napakaganda ng panaginip, napakalinaw pa. At siguro naman, aamin kayo na ito ang gusto natin at hinahanap natin sa panaginip. Yung maganda at maliwanag. Good news, pwede natin itong maranasan kung yung dalawang bagay na ito ay ating isasaalang-alang. Una, paano tayo magkakaroon ng panaginip na mabuti, maganda, kaaya-aya? Di dapat tayo rin ay maging mabuti at kaaya-aya. Yung keyword na pwede nating makita sa Ebanghelyo ay yung description kay Jose. Isa siyang taong matuwid. Pag sinabing taong matuwid, ito yung sumusunod sa Diyos. Ito yung makadiyos. Ito yung nagninilay at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya't ang kanyang panaginip ay talagang galing sa Diyos. Sasabihin sa atin, kahit na mga doktor, na ang ating mga napapaginipan ay madalas mga pagpoproseso lamang ng ating isipan hinggil sa madalas nating isipin, sabihin, at gawin. Kaya kung madalas tayong natatakot, most likely, sa panaginip, mananaginip tayo ng nakatatakot din. Kung madalas tayong masayahin sa panaginip, most likely, pwede tayong managinip ng masaya din. Kung tayo naman ay laging galit at may pagkabastos, ang panaginip natin ay pwedeng maging ganun din. It is what we feed, our minds, our hearts, that resurface in our dreams. Pero hindi ko sinasabing kapag nanaginip ka ng masama, ibig sabihin masamang tao ka na. Kasi pwedeng managinip ka ng masama na para bang naisip mo lang. O kaya, wina-warningan ka ng Panginoon. May babala sa'yo. Pwede kasing ganun. Hindi rin naman ibig sabihin na ikaw ay nanaginip ng mabuti
mabuting tao ka na rin. Tandaan po natin, kahit ang mga Pharaoh sa Bible na hindi naniniwala sa Diyos ay nanaginip din ng galing talaga sa Diyos. Ang sinasabi natin, mas malakas ang leaning sa mabuting panaginip kung laging mabuti ang ating sinasabi at iniisip. At mas malakas din ang leaning sa masamang panaginip kung mas madalas na masama ang ating ginagawa at iniisip. Kaya nga, nakita po ninyo, medyo may pagkakomplikado. That is why, kailangan nating suriin ang ating mga panaginip para malaman natin ano bang mga panaginip natin ang galing talaga sa Diyos. Yun ang dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung mga walang kwentang panaginip. Ano ba kahulugan? Wala ngang kwenta. Kailangan mo na lang tanggapin yung katotohanan. Walang kwenta yung panaginip na yun, tapos na. Pero paano mo mare-recognize ito? Ayun, ang pangalawang punto. Papaano sa atin magiging maliwanag ang ating panaginip? Kasi, let's face it, maraming nagmamarunong na mag-interpret. Kahit nga managinip ka mamaya bukas, sa sino mong makikita mo, kaklase mo, katrabaho mo, asama mo sa bahay, na naginip ako ng ganito ahas. Naku, ahas, ganiri yan. I-interpret na agad. Kapag ikaw naman daw ay nanaginip, na nalalagasan ng ngipin, huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin nun, mamamatay ka. Pero, kapag ang panaginip mo daw ay nabungian ka ng ngipin sa unahan, mag-ingat ka raw. Kasi baka maaksidente ka. Kapag ang panaginip mo naman daw ay nawalan ka ng ngipin sa may bandang kaliwa, baka naman daw ang maaksidente o mamatay ay hindi naman iyong kapamilya. Pero pwedeng hindi mo man kadugo, kaibigan. Pero kapag ang panaginip mo daw, nalagasan ka ng ngipin sa may bandang kanan, nako, pag-ingatin mo raw ang iyong pamilya. Kasi po pwedeng sila ang makaranas ng kapahamakan. Kung gayon mas maganda pa pala yung bungal ka. Walang mamamatay. Anyway, narinig po natin sa ating gospel reading na kung ang panaginip ay galing sa Diyos, malinaw ito. Malinaw. Kasi kung ang mensahe niya para sa atin ay para sa ating kabutihan, lalo na para sa ating kaligtasan, ba't pa naman niya tayo pahirapan mag-gets yan? Kung ikaw ba may mensahe ka sa isang tao, gusto mong isalba ang buhay nito, gusto mong mapabuti ito, magpapagame ka pa ng Pinoy henyo, pwede, hindi. Sasabihin mo agad sa kanya ito. Kaya't ang isang magandang batayan, kung ang panaginip ay galing sa Diyos, maliwanag ito. Ngayon, kung malabo, wala pa ring problema. Kung sa tingin mo ay galing sa Diyos, pwede mo itong i-interpret hindi sa pamamagitan ng kung sino, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Hindi nga ba't sasabihin din ni Joseph, hindi si Joseph sa New Testament na pinag-uusapan natin ngayon, kundi si Joseph sa Old Testament. Joseph the dreamer, yung expert sa pag-interpret ng dreams. Anong sasabihin niya sa Genesis 40 verse 9, if I'm not mistaken? Ang Diyos lamang ang pinakapupwedeng makapagpaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Kaya napakahalaga na tulad ni Jose, tayo'y makadiyos. Tayo may takot sa Diyos. Tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo ay nagninilay, nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kasi madali nating mararamdaman at mare-recognize kung ang ating panaginip ay galing talaga sa Diyos. Anong sabi ng ating Panginoon? Sa John 10 verse 5, My sheep know me. Nakikilala ko ng aking mga tupa. Hindi sila nakikinig sa iba. Tingnan po ninyo si Jose, nang siya'y managinip, hindi siya gising Kasi kapag gising ka, naintindihan mo yung pinanaginip mo. Nanaginip ng gising, nangangarap ka Okay? Tulog siya Pero maliwanag sa kanya ang kanyang panaginip at maliwanag para sa kanya na ang panaginip niya ay galing sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay makadiyos. Alam niya, kilala niya ang boses ng Diyos. In that way, kung tayo'y makadiyos, tayo'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo'y nagninilay ng salita ng Diyos, we can easily recognize ano ang panaginip na galing sa Diyos. Yun ang ating pagtutuunan ng pansin, sapagkat yun ay may mahalagang mensahe talaga para sa atin. Let me end with this. Kasi, nitong bago magsimbang gabi, nakita ko yung post na ito. Yung picture above, yan yung chapel natin dati. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga nakasama naming magsimula dito. Yan, di ba? Tapos yung picture sa baba, ito na yon, yung pinagmimisahan natin, yung bagong simbahan. Nung makita ko yung post na yan, hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Kasi para sa akin, hindi naman big deal. Bakit? Siguro memory. Kasi ang alam ko,
ito na ang second time natin magsimbang gabi dito. Kaya hindi ko siya binigyan ng pansin eh. Memory, yun lang ang naisip ko. Okay? Kasi nga akala ko ito ang second time na lang natin, hindi first time. So hindi big deal. Hanggang sa makita ko, maraming nagpo-post, maraming nagsishare. Ano bang big deal dito? Sabi ko, tinanong ko yung isa, Father, ito ang first time nating magsimbang gabi sa simbahan. Sabi ko, talaga? Opo, Father. Kita mo nga naman, ako pala'y nanaginip lang. Hindi ko alam kung nanaginip ako ng tulog o nanaginip ako ng gising na nag-first time na simbang gabi na tayo dito at ito ay atin ang second time. But come to think of it, kahit na ito'y panaginip lang, ito na ay totoo. I mean, kahit pa ito ang ating first time dito, noon pa man ito na ay totoo sapagkat kung ito'y panaginip na galing sa Diyos. Noon pa man ito na ay totoo. Pinapanaginip lang niya sa atin ito. Pinadaan na lamang niya sa atin, pinapangarap lamang niya sa atin, pero para sa Kanya, ito na ay nagkatotoo. Sapagkat kapag ang panaginip ay galing sa Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na ito ay malulubos. And so, brothers and sisters, do not be afraid to dream. Huwag tayong matakot managinip. Kasi kung minsan, di ba, magdadasal pa tayo, sasabihin ng ating mga magulang, dasal ka para hindi ka nananaginip. Okay yun, para hindi tayo managinip ng pangit, ng nakatatakot, ng masama. Pero yung managinip tayo ng mabuti at galing sa Diyos, let's welcome that. Sapagkat yun ay pupwedeng gamitin upang tayo magabayan ng Diyos. Pupwedeng managinip din tayo ng gising at managinip ng pagbabago ng mahal natin, pagiging buo ng pamilya natin, paggaling natin, pag-succeed natin sa anumang gawain, paglutas ng problema natin. Walang masama doon. Kasi kung mabuti ang ating iisipin at magiging laman ng panaginip natin, tulog man tayo o gising, ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At tutulungan niya tayo na ito ay malubos. Kesa naman, bangungutin tayo kahit tayo gising dahil nawala na ang pag-asa natin, dahil ayaw na nating sumampalataya, dahil nag-give up na tayo sa problema. Kesa naman ganon, huwag nating pabayaang magkaganon. Again, do not be afraid to dream. Basta tulad ni San Jose, sikapin nating mabuhay ng matuwid at mabuti upang maging mabuti rin ang ating panaginip at upang tulungan tayo ng Diyos, not just to interpret it, but to realize it. Amen.